ang aking pagtatapat. Paano binago ng isang Pilipinang doktora ang buhay ng isang nurse na Amerikana? Sa mga sandaling ito, nanginginig ang aking mga kamay. Sumiklab ang galit mula sa sandaling umupo ako para magpahinga saglit kasama ang mga katrabaho ko sa break room. Walang gana kong kinuha ang aking telepono para mag-scroll sa mga balita. Hindi ko inaasahan na ang simpleng kilos na iyon ang magiging pinakamalaking pagkakamali ko sa araw na ito. Ang headline sa screen ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ko. Breaking news! Libu-libong dayuhang health workers nahaharap sa biglaang deportation sa ilalim ng bagong executive order. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Paano nangyari ito? Isa itong kabaliwan. Si Linda at Mark, dalawang kapwa ko nurse na nakaupo sa tabi ko, ay sumilip din sa balikat ko para basahin ang balita at agad na nagkomento. Sa totoo lang, matagal nang masyadong maraming dayuhang doktor dito, halos wala nang puwang para sa ating mga Amerikanong doktor. Tumango si Mark bilang pagsang-ayon. Tama, ang America First ay hindi dapat isang slogan lang. Sa wakas, may konkretong polisiya na. Tutal, ang mga nagtatrabaho gamit ang visa ay hindi naman permanent residents kaya't uuwi rin sila sa kanilang mga bansa. Magandang pagkakataon ito para palitan ng mga Amerikano ang lahat ng staff sa ospital. Sa sandaling iyon, may naramdaman akong pumutok sa loob ko. Bigla akong tumayo mula sa aking upuan at tinitigan ko ng masama sina Linda at Mark. Karaniwan, ako ay isang taong mahinahon at madaling pakisamahan. Ang biglaang pagbabago ng aking ugali ay ikinagulat ni Linda, Mark, at ng iba pang mga kasamahan sa silid. Sabay-sabay silang napalingon sa akin. Anong karapatan ninyong magsalita ng mga kalokohang iyan? Ang boses ko ay malamig at matalas, na kahit ako ay nagulat, nag-aalalang sinubukan akong pakalmahin ni Linda. Jessie, bakit ka ba galit na galit? Nagbibiro lang kami. Ngunit nawala na ang lahat ng aking pasensya. Nagbibiro? Sa sandaling ito, sa lahat ng ospital sa buong Amerika, hindi mabilang na mga health worker ang lumalaban para magligtas ng mga buhay, ngunit dahil lang sa hindi sila Amerikano, kailangan silang paalisin. Sa tingin ninyo, ito ba ay isang bagay na maaaring idaan sa biro? Lalo na ang mga Pilipinong health worker, kung alam ninyo lang kahit isang kasampu ng pagkatao nila, hinding-hindi ninyo magagawang sabihin ang mga salitang iyan. Ang sigaw ko ay nagpatahimik sa buong silid, na para bang binuhusan sila ng isang timbang malamig na tubig. Tinitigan ako ng lahat na may kakaibang tingin. Para akong isang taong kakatwa, isang tagapagtanggol ng mga dayuhan. Ngunit wala akong pakialam. Ang galit at hinanakit na ito ay kailangang mailabas, kailangang marinig ng mga taong walang alam sa katotohanan. Ako si Jessie, isang nurse na nagtrabaho ng 12 taon sa isa sa pinakamalaking medical center sa California. Ang kuwentong isa sa laysay ko ay hindi lamang isang pagtatanggol sa isang dayuhang kasamahan. Ito ay isang pag-amin kung paano ang isang iyakin, palpak, at walang tiwala sa sariling trainee nurse ay naging isang head nurse. At higit pa rito, ito ay isang patunay kung paano binago ng tatlong salita mga Pilipinong manggagamot ang aking buhay. Isa lang ang dahilan kung bakit ko isinusulat ito. Umaasa akong mababawi ang hindi makatarungang pulisiyang ito at umaasa akong mas maraming Amerikano ang makakakilala sa kadakilaan ng mga Pilipinong health worker na tahimik na nagtatrabaho sa kanilang tabi. Kailangang balikan ang kwento 12 taon na ang nakalilipas. Noon, katatapos ko lang sa nursing school at unang beses kong tumapak sa ospital na ito. Noong bata ako, muntik na akong mamatay dahil sa pneumonia. Ang imahe ng mabait na nurse na nag-alaga sa akin noon ang nagtanim sa aking puso ng pangarap na maging isang Florence Nightingale, dala ang lahat ng inaasahan ng aking mga magulang. Sa wakas, naisuot ko na ang pinapangarap kong puting uniforme. Ngunit ang realidad at pangarap ay magkaibang magkaiba. Ang teorya sa libro at ang totoong sitwasyon ay parang langit at lupa. Sa emergency room, kung saan bawat segundo ay mahalaga, para akong isang batang naliligaw. Ang walang tigil na tunog ng alarma mula sa mga monitor, ang mga komplikadong medical terms, ang mga bahid ng dugo at suka, kasama ang multo ng kamatayan lahat ay bumabagabag sa akin sa bawat pagtulog. Lalo na, ako ay isang napakalamya.
Ang paghahanap ng ugat at pag-iniksyon ng tama sa unang subok ay isang imposibleng misyon para sa akin. Kahit ang simpleng pagpapalit ng benda ay nagpapanginig sa aking mga kamay. Ang mga pasyente ay nagdurusa dahil sa aking kapalpakan. Sinimulan akong tawagin ng mga kasamahan ko sa likod ko na Jessie Palpak, Jessie Sablay. Anong nangyari sa braso ng pasyente? Bakit puro pasa? Ilang beses mo siyang tinusok? Pasensya na po, ma'am. Mahirap po kasing hanapin ang ugat niya. Huwag kang magdahilan. Kung hindi mo makita, dapat mong kapain ng maigi. Dahil sa iyo, nagdurusa ang pasyente. Alam mo ba yon? Talagang wala kang talento para maging nurse. Araw-araw, ang mga panenermon ng mga senior nurse ay tumatama sa akin. Unti-unting nadudurog ang aking tiwala sa sarili. Maaari ba akong magkamali ng malubhang medikal na pagkakamali? Hindi ba talaga ako nababagay sa trabahong ito? Gabi-gabi, isinusubsob ko ang aking mukha sa unan sa dormitoryo at tahimik na umiiyak. Isang araw, 10 beses kong naisip na sumuko. Ngunit sa tuwing naiisip ko ang aking mga magulang na buong buhay na naghirap sa aming maliit na karinderya para mapag-aral ako, nawawalan ako ng lakas ng loob na sumuko. Tiniis ko ang mga araw na parang impyerno. Hanggang sa isang araw, kumalat ang tsismis sa buong ospital na may bagong heart surgeon na darating. Ayon sa sabi-sabi, ang doktor na iyon ay nagtapos bilang valedictorian sa Stanford at natapos ang kanyang residency program sa Johns Hopkins, isang henyo na may kahangahangang resume. Ang mas espesyal pa, ang doktor na iyon ay isang Pilipina. Noong panahong iyon, ang medikal na larangan sa Amerika, lalo na ang operasyon, ay pinamumunuan pa rin ng mga puting lalaki. Kaya naman, ang pagdating ng isang babaeng Asianong doktor ay naging isang malaking usap-usapan. Sa wakas, dumating din ang araw na iyon. Ang pangalan niya ay Dr. Alena Reyes. Kung kailangan kong ilarawan ang aking unang impresyon sa isang salita, marahil ang salitang malamig ang pinakaangkop, matangkad, mahigit 1.7 metro, walang emosyon ang mukha, at may mga matang kasing lamig ng yelo. Reyes, hindi man lang siya nagsabi ng mga karaniwang salita tulad ng sanay maging mabait kayo sa akin. Sa halip, nagtanong siya ng mga matatalas na katanungan tungkol sa sistema ng ospital at mga kagamitan sa operating room. Ang galing ni Dr. Reyes ay higit pa sa mga sabi-sabi. Sunod-sunod niyang matagumpay na isinagawa ang mga komplikadong operasyon ng aortic aneurysm na walang sino man ang nangahas na tiyakin ang tagumpay. Dumami ng dumami ang mga pasyenteng milagrosong. Nailigtas niya, pinuri siya ng ibang mga doktor bilang may mga kamay ng Diyos. Ngunit sa aming mga nurse, mayroon siyang ibang palayaw, ang demonyita mula sa Pilipinas. Si Dr. Reyes ay hindi lamang perpekto sa kanyang sarili, kundi napakahigpit din sa lahat ng nakakatrabaho niya. Sa paghahanda para sa operasyon, hindi siya pumapayag sa kahit katiting na pagkakamali. Kahit isang maliit na error sa pagtatala sa medical chart ay hindi niya pinalalampas. Sa tuwing turno kong mag-assist sa kanyang operasyon, lahat kami ay kailangang maghanda ng aming mga sarili para sa matinding pressure ilang araw bago pa man. Sa ilalim ng kanyang nakakatakot na tingin, kahit ang mga veteranong nurse ay maaaring magkamali, at sa mga sandaling iyon, ang kanyang malamig na boses ay aalingaw-ngaw sa buong operating room. Ito ba ang tinatawag mong clamp? Ano ang sinabi kong kunin mo kanina? Bumababa ang vital signs ng pasyente. Bakit hindi mo inireport? Dekorasyon lang ba ang monitor na iyan? Siyempre, para sa isang baguhan at palpak na tulad ko, sa mata ni Dr. Reyes. Ako ay parang hangin lang. Hindi. Mas masahol pa sa hangin. Para akong isang gumagalaw na hadlang. Hindi niya ako kailanman kinausap, tinitingnan niya lang ako na may halong paghamak at awa sa tuwing nagkakamali ako. Ganoon lang. Sa tuwing nagtatama ang aming mga mata, naninikip ang aking dibdib at gusto ko na lang mapaluhod sa sahig. Natatakot ako kay Dr. Reyes at kasabay nito, ginagawa ko ang lahat para hindi niya ako mapansin. Sana'y maging mapayapa ang araw na ito. Huwag sana akong mapansin ng demonitang iyon. Ngunit hindi kailanman naging mabait sa akin ang tadhana. Ang araw na nagpabago sa aking karera bilang nurse at sa buong buhay ko ay dumating din. Noong araw na iyon,
Ang emergency room ay napakagulo. Isang malaking banggaan ang nagdulot ng walang tigil na pagdating ng mga malubhang na sugatang pasyente. Lahat ng health worker ay parang nasa isang digmaan. Abala rin ako sa pag-aalaga sa mga pasyenteng sunod-sunod na dumarating. Walang oras kahit para huminga. Sa sandaling iyon, isang sigaw ang umalingaw-ngaw. Bed 12, cardiac arrest. Ang buong ER ay parang huminto. Sa bed 12, isang pasyenteng may pinsala sa dibdib mula sa aksidente ang nasa pinakakritikal na kondisyon, ang resident doctor. At ang nurse na nakatalaga ay agad na sumugod at sinimulan ang cardiopulmonary resuscitation, CPR. Ngunit ang monitor ay nagpapakita pa rin ng isang walang pag-asang flatline. Adrenaline ay handa ang defibrillator. Sa gitna ng mga sigaw ng resident doctor, walang pagbabago sa sitwasyon. Habang nagkakagulo ang lahat, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ER at isang tao ang pumasok na parang hangin, si Dr. Reyes, ang demonita. Katatapos lang niya sa isang operasyon at tumakbo agad siya nang marinig ang anunsyo. Sa gitna ng kaguluhan, si Dr. Reyes ay kakaibang kalmado. Mabilis niyang binasa ang chart, sinuri ang pupil reflex, at sumigaw ng walang pag-aalinlangan. Tumabi kayo! Hindi ito isang ordinaryong cardiac arrest. Ito ay cardiac tamponade. Maghanda para sa isang emergency thoracotomy ngayon din. Lahat ng doktor sa silid ay natigilan. Ang cardiac tamponade ay isang seryosong emergency kung saan naiipon ang dugo sa pericardial sac na nagdudulot ng pressure sa puso. Karaniwan, ang operasyong ito ay dapat gawin sa operating room. Ngunit ngayon, ang puso ay tumigil na sa pagtibok. Bawat segundo ay napakahalaga. Ang pagbubukas ng dibdib dito mismo sa ER ay napakalaki ng panganib. Isang maliit na pagkakamali lang at mamamatay agad ang pasyente. Doktora, dito po natin gagawin? Masyadong mapanganib. Sinubukang pigilan siya ng resident doctor. Ngunit ang mga mata ni Dr. Reyes ay puno ng determinasyon. Wala ng oras. Kung ililipat pa natin siya sa OR, kung hindi natin bubuksan ang pericardium para mabawasan ang pressure sa loob ng 3 minuto, siguradong mamamatay ang pasyenteng ito. Scalpel. Habang lahat ay natigilan sa kanyang utos, napunta ang tingin niya sa akin. Dahil sa kanyang aura, walang malay kung kinuha ang scalpel mula sa emergency cart sa tabi ko at ibinigay sa kanya. Kinuha ni Dr. Reyes ang scalpel at walang pag-aalinlangang gumawa ng isang hiwa sa kaliwang dibdib ng pasyente. Tumalsik ang sariwang dugo. Ngunit hindi man lang siya kumurap. Inhiwalay niya ang espasyo sa pagitan ng mga buto, ipinasok ang kanyang kamay, at direktang hinawakan ang puso. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang buksan ang pericardium ng may tumpak na katumpakan. Ang madilim na pulang dugo na naipon sa loob ay bumulwak na parang bukal. Sa sandaling iyon, ang monitor na kaninay, isang tuwid na linya lang, ay nagsimulang mag-beep ng mahina. Ang puso, na napalaya mula sa pressure, ay nagsimulang tumibok muli. Tumitibok na ulit, sigaw ng isang tao. Lahat sa ER ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Dahan-dahang minasahe ni Dr. Reyes ang puso gamit ang kanyang mga kamay na basang-basa ng dugo, habang malamig na naguutos sa ibang mga doktor. Kontakin ang OR. Ihanda agad. Ilipat ang pasyente. Maghanda ng reserbang dugo. Panatilihing maayos ang IV line. Nagsimulang kumilos ng sistematiko ang lahat ayon sa kanyang utos. Habang inihahanda ang pasyente para ilipat sa stretcher papuntang OR, nakita ako ni Dr. Reyes na nahihirapan sa paglalagay ng IV line. Dahil sa sobrang pagkawala ng dugo, bumagsak ang presyon ng pasyente kaya't halos hindi na makita ang mga ugat. Hoy, ikaw, yung baguhan! Unang beses akong kinausap ni Dr. Reyes para akong hihimatayin. Po? Doktora? Anong ginagawa mo diyan? Mamamatay na sa pagkawala ng dugo ang pasyente. Pasensya na po, hindi ko po mahanap ang ugat. Nang marinig ang aking sagot, bumuntong hininga siya. Muling bumalot sa akin ang takot na matanggal sa trabaho. Nagdilim ang aking paningin. Ngunit ang sumunod niyang ginawa ay ganap na hindi ko inaasahan. Lumapit si Dr. Reyes sa tabi ko. Kinuha ang kamay ko, gamit ang kanyang kamay na puno ng dugo,
at itinuro ang karayom sa aking kamay papunta sa braso ng pasyente. Huwag mong gamitin ang mata mo, gamitin mo ang pakiramdam sa dulo ng daliri mo. Huwag kang manginig. Ang kaba mo ay direktang mararamdaman ng pasyente. Kaya mo yan. Subukan mo ulit. Kahit na malamig pa rin ang kanyang boses tulad ng dati, kakaiba, mayroon itong kaunting init. Nang hawakan ng kanyang matatag na kamay ang nanginginig kong kamay, parang may isang himala. Ang magulo kong isipan ay unti-unting kumalma. Ipinikit ko ang aking mga mata at nag-focus sa pakiramdam sa dulo ng aking mga daliri. Sa wakas, nakakapa ako ng isang maliit at nababanat na ugat. Pinigil ko ang aking hininga at dahan-dahang ipinasok ang karayom. Tagumpay. Nang makita kong pumasok ang pulang dugo sa tubo, masaya kong nasabi. Bahagyang tumango si Doktor. Raise at sumunod sa pasyente papuntang OR. Naiwan akong tulala roon, basang-basa ng dugo at pawis. Ang matatag at mainit na pagkakahawak sa kamay kanina at ang salitang, "Kaya mo yan," ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking tainga. Parang isang panaginip, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Nakita ko ang ibang mukha ng demonyita mula sa Pilipinas. Si Dr. Reyes ay hindi lang isang demonyita. Siya ay isang tunay na doktor, handang isugal ang lahat para magligtas ng buhay ng pasyente, at isa ring guro na handang bigyan ng pagkakataon ang isang palpak na trainee tulad ko. Kinaumagahan, pagpasok ko sa trabaho, kumatok ako sa pinto ng kanyang opisina. Marahil ang karanasan kahapon ay nagpaningas ng isang maliit na apoy sa aking puso. Pasok. Si Dr. Reyes ay abala sa isang tumpok ng mga dokumento. Tumingala siya at tiningnan ako ng walang gana. Anong kailangan mo? Pinigilan ko ang aking pusong kumakabog ng malakas at nanginginig na nagsalita, "Doktora, tungkol po kahapon." "Maraming salamat po. Pumunta ka ba rito para lang magpasalamat? Kung may oras ka para dyan, mas mabuting gawin mo ng maayos ang trabaho mo." Malamig pa rin siya, ngunit ayaw kong umatras. Yumuko ako ng 90 degrees at nagmakaawa, isang pakiusap na isinugal ang buong buhay ko. "Doktora, pakiusap. Turuan ninyo po ako. Gusto kong maging isang tunay na nurse, na kayang magligtas ng buhay tulad ninyo. Kahit ano po, gagawin ko. Gagawin ko po lahat ng iutos ninyo. Pakiusap po. Tanggapin ninyo ako bilang inyong estudyante." Bumabalot ang katahimikan sa silid. Matagal na nanahimik si Dr. Reyes, nakatitig sa akin. Ang maikling sandaling iyon ay parang isang siglo para sa akin. Sa wakas, nagsalita siya. "Hindi ka ba magsisisi? Ang pagtatrabaho sa ilalim ko ay mas mahirap kaysa sa inaakala mo. Hindi ako basta-basta pumupuri. Anumang hindi perpekto ay hindi ko tinatanggap. Siguradong iiyak ka at gugustuhing tumakbo araw-araw. Okay lang ba sa'yo yon?" Ang kanyang mga salita, sa halip na panghinaan ako ng loob, ay lalo pang nagpaalab sa aking determinasyon. Sa halip na tumakbo, mas gugustuhin ko pong magtrabaho hanggang sa maubos ang lakas ko sa ilalim ng inyong gabay. Sumagot ako gamit ang pinakamatatag na boses sa buong buhay ko. "Okay lang po. Handa na po ako." Tumingin ng malalim si Dr. Reyes sa aking mga mata at bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang ngumiti. "Mabuti, kung gayon, simulan natin bukas. Lahat ng schedule ko ng operasyon, kailangan mong suriin ng mabuti ang lahat ng impormasyon tungkol sa pasyente, ang proseso ng operasyon, at lahat ng posibleng sitwasyon. Dapat mong kabisaduhin ang mga ito. 7 ng umaga, mag-report ka sa akin. Kung hindi mo masagot kahit isang tanong, tapos na ang araw na iyon." Iyon ang simula ng mga araw na parang impyerno, ngunit iyon din ang mga pinakamakinang na araw sa aking buhay. At iyon din ang unang hakbang sa dakilang paglalakbay ni Jessie Palpak mula sa pagiging isang palpak na nurse tungo sa pagiging kaisa-isang disipulo ng demonyita mula sa Pilipinas at pag-angat bilang head nurse sa isang nangungunang ospital sa Amerika. Kung hindi mo masagot kahit isang tanong, tapos na ang araw na iyon. Ang deklarasyon ni Dr. Reyes ay umaalingaw-ngaw pa rin sa aking isipan. Nanginginig ang aking mga binti paglabas ko sa kanyang opisina. Ano bang ginawa ko?
baliw na ako. Jessie, siguradong baliw ka na. Ang kusang loob na pag-aalok ng sarili bilang estudyante ng demonyita ay parang kusang pagpasok sa lungga ng leon. Ngunit dahil nasabi ko na, kailangan kong panindigan. Mula sa araw na iyon, opisyal na nagsimula ang espesyal na pagsasanay ng demonyo o ang crash course ng demonyita. Ang alaala ng unang araw ay sariwa pa rin sa aking isipan ayon sa utos ni Dr. Reyes. Kailangan kong pag-aralan ang lahat ng impormasyon ng pasyenteng sasailalim sa aortic valve replacement surgery kinabukasan. Nagpuyat ako buong gabi para kabisaduhin ang edad, mga dati ng sakit, family history, resulta ng blood test, at lahat ng x-ray at scan ng pasyente. Paulit-ulit kong binasa ang proseso ng operasyon sa mga textbook at research papers hanggang sa makabisado ko ito. Maging ang mga posibleng emergency at kung paano ito haharapin ay inensayo ko sa aking isipan. Malapit ng mag-umaga, tumayo ako sa harap ng salamin hawak ang mga gusot na papel, mukha akong isang zombie. Eksaktong 7 ng umaga, tumayo ako sa harap ng opisina ni Dr. Reyes, tulad ng napag-usapan. Para bang sasabog ang aking puso, ngunit sinubukan kong manatiling kalmado at kumatok. Pasok. Nang marinig ko ang malamig na boses, lumunok ako at pumasok. Si Dr. Reyes ay nakasuot na ng scrub suit at naghihintay sa akin nang nakakrus ang mga braso. Simulan mo na. Inilatag ko ang mga inihanda kong dokumento at nagsimulang magpresenta na parang isang medical student sa isang oral exam. Ngayon, alas 9 ng umaga sa OR3, si G. John Smith, 58 taong gulang, lalaki, na-diagnose na may severe aortic stenosis. Nakatakdang sumailalim sa valve replacement surgery. Ang pasyente ay may history ng hypertension at diabetes sa loob ng 10 taon. Ilang salita pa lang ang nasasabi ko. Agad na dumating ang matalas na tanong ni Dr. Reyes. Anong gamot sa alta presyon ang iniinom ng pasyente? Ano ang sangkap at mekanismo ng pagkilos nito? Amlodipine po, isang calcium channel blocker. So, paano makikipag-interact ang gamot na iyon sa anesthesia habang nag-oopera? At kung magkaroon ng hypotension, anong vasopressor ang unang dapat gamitin? Ang biglaang tanong ay nagpablangko sa aking isipan. Kabisado ko lang ang impormasyon ng pasyente, hindi ko naisip ang detalyadong mekanismo ng gamot. Habang ako'y nauutal, tumaas ang kilay ni Dr. Reyes. Hindi masagot? Sige, ito na lang. Mula sa echocardiogram, ano ang aortic valve area? Ano ang sinasabi ng numerong iyon tungkol sa anatomical at hemodynamic characteristics? Ipaliwanag mo. Napanganga ako, hindi makasagot. Ngayon, unang araw pa lang. Tapos na. Lumabas ka na. Sabi ni Dr. Reyes, nang hindi man lang tumitingin sa akin, namula ang aking mukha. Yumuko ako at lumabas ng silid, pakiramdam ko'y naubusan ako ng lakas. Sumandal ako sa pader ng pasilyo at napaupo. Gusto ko nang umiyak. Hindi ko talaga kaya. Gusto ko nang sumuko sa lahat. Ngunit sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Dr. Reyes at inihagis ang isang paper cup sa harap ko, isang mainit na kape. Magkita tayo sa harap ng OR sa loob ng 5 minuto. At sa susunod, huwag mong sabihing bigla ang tanong. Lahat ng posibleng mangyari sa katawan ng pasyente, para sa ating mga health worker, lahat ay dapat nasa loob ng ating inaasahan. Iniwan lang ni Dr. Reyes ang mga salitang iyon at malamig na tumalikod. Tulala kong tinitigan ang kape sa aking kamay. Ang init mula sa tasa ay dumaloy sa aking palad patungo sa aking puso. Hindi ako pinaalis ni Dr. Reyes. Binigyan niya ako ng isa pang pagkakataon. Tumayo ako at ininom ang kape sa isang lagok. Ang pait ay naging kakaibang tamis. Mula sa araw na iyon, ganap na nagbago ang aking buhay. Pagkatapos ng trabaho, sa halip na umuwi sa dormitoryo para matulog, nag-ugat ako sa library ng ospital. 2 o 3 oras lang ang tulog ko araw-araw, baliw na nag-aaral sa mga kaso ng operasyon para sa susunod na araw. Binabasa ko ang mga English na journal, ang mga pinakabagong pag-aaral na binabasa ng mga doktor, at pinapanood ng paulit-ulit ang mga video ng kaugnay na operasyon para magsanay sa aking isipan.
Ang 7 a.m. report ay parang isang pagpapahirap pa rin, ngunit sa paglipas ng panahon, kitang-kita ang aking pag-unlad. Sa 10 beses, may 1 o 2 beses na nasasagot ko nang tuloy-tuloy ang mga mahihirap na tanong ni Dr. Reyes. Ngunit sa mga panahong iyon, wala siyang sinasabi, bahagya lang siyang tumatango. Isang tango na napakaliit na kung hindi mo papansinin, ay hindi mo makikita. Para sa akin, ang maliit na tangong iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang papuri sa mundo. Ang pagsasanay sa operating room ay mas mahigpit pa. Hindi pinahintulutan ni Dr. Reyes na mag-alinlangan ako kahit isang segundo o magkamali ng kahit katiting. Jessie, saan ka nakatingin? Dapat mong hulaan ang susunod na hakbang ng surgeon at kumilos ng maaga. Bago pa ako magsalita, dapat na ibigay mo na ang instrumentong kailangan ko. Kahit 1 milimetrong paglihis sa anggulo ng hiwa ay makakasira sa hindi kinakailangang tissue. Mag-focus ka. Por Diyos por Santo, ang mga sigaw ni Dr. Reyes ay umalingaw-ngaw sa buong operasyon. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong umiyak nang palihim sa locker room, ngunit kakaiba habang mas madalas akong nag-assist sa kanya, mas bumibilis at mas nagiging tumpak ang aking mga kamay. Ako, na dating tinatawag na Jessie Palpak, ay ngayon ay bihasa na sa paggamit ng mga komplikadong surgical instruments at mahinahon na humaharap sa mga emergency nang hindi namamalayan. Lahat ng kasamahan ko ay namangha sa aking pagbabago. Jessie, ang galing mo na. Paano mo natagalan ang demonyita? May sikreto ka ba? Ewan ko. Nasanay na lang siguro. Nagkibit balikat ako at ngumiti. Ngunit sa totoo lang, walang sikreto. Tanging ang pagnanais na makilala ni Dr. Reyes. Ang pagnanais na maging katulad niya, ang nagtulak sa akin na malampasan ang bawat araw. Para sa akin, si Dr. Reyes ay hindi lang isang guro, binago rin niya ang aking pamumuhay. Hindi siya naghahanap ng pinakamahusay, kundi ng perpekto. Para sa kanya, ang operasyon ay hindi lamang isang teknik, kundi isang sagradong ritual para alagaan ang isang buhay. Isang araw bago ang operasyon, pinuputol niya ang lahat ng koneksyon sa labas para ganap na mag-focus sa pasyente. At sa umaga ng operasyon, nagme-meditate siya para ikondisyon ang kanyang isip. Isang araw, matapos ang isang malaking operasyon na tumagal ng higit sa 12 oras, pagod na pagod akong lumabas ng OR. Naghihintay sa akin si Dr. Reyes sa dulo ng pasilyo. Tahimik niyang inabot sa akin ang isang maliit na thermos. Inumin mo. Nang buksan ko ang takip, isang mabangong amoy ang lumabas kasama ng mainit na singaw. Lugaw! Nagpadala ang nanay ko ng malagkit na bigas mula sa Pilipinas. Kapag pagod, masarap kumain ng ganito. Tinikman ko. Kahit walang masyadong pampalasa, pakiramdam ko ito ang pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Ang mainit na lugaw ay dumaloy sa aking lalamunan at ang pagod ng buong katawan ko ay parang natunaw. Ang sarap po, doktora. Sobrang sarap. Masarap yan. Nang marinig ako, muling ngumiti si Dr. Reyes ng pambihirang ngiti. Sa Pilipinas, ang pagkain ay gamot din. Ang pagkain ng sabay-sabay ay hindi lang pagpuno sa tiyan, kundi pagbabahagi ng damdamin ng pakikipagkapwa. Pakikipagkapwa po? Oo. Ang kapwa ay isang salitang mahirap isalin sa Ingles. Ito ay mas malalim pa sa pag-ibig, mas matibay pa sa pagkakaibigan. Ito ay parang pakiramdam ng pagnanais na alagaan ang mga taong mayroon kang koneksyon. Tayong mga surgeon, mayroon tayong malalim na koneksyon sa ating mga pasyente dahil kailangan nating tingnan ang pinakamarapok na bahagi ng kanilang kaluluwa, gamitin ang ating mga kamay para hawakan ang kanilang puso. Kaya, kailangan nating ipakita sa kanila ang perpeksyon. Ang isang maliit na pagkakamali natin ay maaaring maging isang peklat sa kanilang puso habang buhay. Naiintindihan mo na ba kung bakit ako napakahigpit sa iyo? Sunod-sunod akong tumango. Sa sandaling iyon, lahat ng alinlangan sa aking puso ay nawala. Ang pagiging malamig at perpeksyonista ni Dr. Reyes ay hindi dahil sa galit niya sa akin, kundi iyon ang kanyang paraan ng pagpapakita ng kanyang pakikipagkapwa sa mga pasyente at sa akin. Ang kanyang estudyante, itinatak ko sa aking puso ang salitang kapwa ng mga Pilipino.
Lumipas ang 2 taon na ganito. Ang dating iyaking trainee nurse ay naging isang mahalagang miyembro ng Cardiothoracic Surgery Department. Ngayon, wala nang tumatawag sa akin na Jessie Palpak. Sa halip, mayroon akong bagong palayaw. Ang kanang kamay ng demonyita. Sa wakas, nangyari ang kaganapan na nagpatunay sa aming relasyon bilang guro at estudyante at yumanig sa buong ospital. Isang hapon, mayroong emergency call mula sa pediatric cardiology. Isang 6 na taong gulang na batang lalaki mula sa Laos na nagngangalang Kamla ang dinala dahil sa matinding hirap sa paghinga. Si Kamla ay may komplikadong congenital heart defect, isang pambihirang sakit na nagdudulot ng abnormal na paggana ng puso. Ang kanyang mga labi at dulo ng daliri ay laging kulay ube. Habang ang kanyang mga kaibigan ay nagtatakbuhan sa labas, si Kamla ay nakatingin lang mula sa malayo. Ibinenta ng mga magulang ni Kamla ang lahat ng kanilang ari-arian sa Laos para dalhin ang kanilang anak sa Amerika para magpagamot. Ngunit maraming malalaking ospital sa Amerika ang tumanggi, masyadong komplikado ang istruktura ng puso, masyadong malubha ang kondisyon. Ang pagsubok na operahan siya ay pagpatay lang sa bata. Lahat ng doktor ay ganoon ang sinabi. Desperadong umiiyak ang mga magulang ni Kamla sa pasilyo. Sa sandaling iyon, dumaan si Dr. Reyes at huminto. Kinuha niya ang medical chart ni Kamla, binasa ang lahat ng impormasyon sa loob lamang ng ilang minuto at pumasok sa Pediatric Intensive Care Unit, PIU. Inabot niya ng higit 1 oras sa masusing pagsusuri sa bata. Paglabas niya ng PICU, sa harap ng lahat, nagdeklara si Dr. Reyes ng isang pangungusap na parang bomba. Ooperahan ko siya. Nagkagulo ang conference room. Dr. Reyes, nababaliw ka na ba? Hindi ito issue ng success rate. Ang operasyong ito ay sadyang imposible. Masisira lang ang reputasyon ng ospital. Tama. Doktora, ito ay isang malaking sugal. Bakit kailangan nating isugal ang lahat? Sa kabila ng matinding pagtutol ng mga kasamahan, hindi natinag si Dr. Reyes. Ang pasyente ay unti-unting namamatay sa harap natin at ang pinag-uusapan ninyo ay panganib? Nakakahiya. Hindi ito sugal. Gagamitin ko ang lahat ng aking kaalaman at karanasan. Mayroong isang paraan, kahit na napakaliit ng pagkakataon, mayroon pa rin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng higit kailanman. Pagkatapos ng isang tensyonadong pulong sa hospital director, sa wakas ay pinayagan si Dr. Reyes na mag-opera. Sa kondisyon na lahat ng responsibilidad na magmumula sa operasyon ay siya ang sasagot. Mula sa araw na iyon, ginawang bahay ni Dr. Reyes ang ospital, ibinuhos ang lahat ng kanyang lakas sa paghahanda para sa operasyon ni Kamla. Ginamit niya ang isang 3D printer para gumawa ng 12 dosenang modelo ng puso ni Kamla at paulit-ulit na nagsagawa ng simulation ng operasyon buong gabi. Ang kanyang opisina ay puno ng mga research paper at anatomical images, halos wala nang madaanan. Ang kanyang pagiging perpeksyonista ay umabot na sa sukdulan. Ako, na kailangang tumulong sa kanya, ay parang naglalakad sa alambre araw-araw. 2 araw bago ang operasyon, lampas na ng 2:00 ng madaling araw. Pauwi na sana ako sa dormitoryo para matulog saglit. Ngunit nakita kong bukas pa ang ilaw sa opisina ni Dr. Reyes kaya't hindi ko magawang dumaan lang. Dahan-dahan akong sumilip sa siwang ng pinto at nakita ko siyang malalim pa ring nag-iisip sa tabi ng modelo ng puso. Ang pagod sa kanyang mukha ay nagpadurog sa aking puso. Gusto ko siyang tulungan sa kahit anong paraan. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto at pumasok. Doktora, may kailangan po ba kayong tulong? Tumingala si Dr. Reyes at ngumiti ng bahagya. Hindi ka rin makatulog. Halika. Hinila niya ang isang upuan para sa akin at may kinuha mula sa kanyang drawer at ibinigay sa akin. Isang parisukat na kulay brown na kakanin. Ano po ito? Suman. Isang tradisyonal na kakanin sa Pilipinas. Pinadala rin ng nanay ko. Kapag maraming iniisip, naghahanap ng matamis. Kinagatan ko. Ang bango ng gata at saging ay kumalat sa aking bibig. Ang pagod kong katawan ay parang nabigyan ng bagong lakas. Tahimik kaming dalawa na kumakain ng suman, matagal na nakatingin sa modelo ng puso. Dr. Reyes ang bumasag sa katahimikan. Jessie, hindi ka ba natatakot?
Medyo nagulat ako. Hindi ko inaasahang maririnig ang salitang takot mula sa kanyang bibig. Bakit po ako matatakot? Nandyan naman po kayo. Nang marinig ang aking sagot, umiling siya. Natatakot ako. Sobrang takot na parang mababaliw na ako. Ang buhay ng batang iyon ay nasa aking mga kamay. Isang maling desisyon ko lang at hindi na niya makikita ang kanyang mga magulang. Ang bigat ng responsibilidad na ito. Minsan, sobrang bigat talaga. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko, ang mahinang bahagi ni Dr. Reyes. Hindi ko na malayang hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ito, na parang yelo. Hindi po kayo nag-iisa, Doktora. Nandito po ako at ang buong team natin. Lahat kami ay naniniwala sa inyo, kaya nyo po yan. Tulad noong una akong natututong mag-iniksyon, sinabi nyo rin po sa akin iyon. Kaya mo yan. Nang marinig ang aking mga salita, natigilan si Dr. Reyes at tiningnan ako, namula ang kanyang mga mata. Hinigpitan niya ang hawak sa aking kamay at bumulong, "Salamat, Jessie." Nang gabing iyon, hindi kami guro at estudyante, kundi mga kasamang lumalaban, nagbabahagi ng takot para magligtas ng isang buhay. Natutunan ko na ang tunay na lakas ay hindi ang hindi makaramdam ng takot, kundi ang tapang na magpatuloy kahit nanginginig sa takot. At si Dr. Reyes ang pinakamatapang na taong kilala ko. Dumating na ang araw ng operasyon ni Kamla. Lahat ng mata sa ospital ay nakatutok sa OR3. Hindi lamang ito isang operasyon para iligtas ang isang bata, kundi isang malaking laban na nakataya ang reputasyon ng demonita mula sa Pilipinas at marahil ang kinabukasan ng buong ospital. Sa araw ng operasyon, ang hangin sa paligid ng OR3 ay mas mabigat kaysa karaniwan. Ang tensyon, tulad ng katahimikan bago ang isang bagyo, ay bumalot sa buong pasilyo. Ang mga health worker na dati nagbibiruan, ay ngayon ay seryoso ang mga mukha, tahimik na inihahanda ang kanilang mga instrumento. Sa likod ng salamin ng observation room, lahat ng mahahalagang doktor ng ospital, kabilang ang hepe ng cardiothoracic surgery at lahat ng tumutol sa operasyon, ay naroroon. Nagtipon sila rito para panoorin kung ang demonita ay gagawa ng isang himala o mabibigo ng tuluyan. Sa kanilang mga mata, mas marami ang pagdududa at pag-aalala kaysa sa pag-asa. Isang kabaliwan. Kung mamatay ang bata, siguradong madedemanda ang ospital. Masisira ang reputasyon nating lahat. Sa huli, para lang sa sarili niyang katanyagan, ginawa niyang eksperimento ang batang iyon. Ang mga bulungan mula sa likod ng salamin ay umabot sa aking tainga. Ngunit sinubukan kong huwag pansinin, nag-focus sa likod ni Dr. Reyes sa aking harapan. Matagal na tinitigan ni Dr. Reyes si Kamla na mahimbing na natutulog sa operating table. Ang mga monitor na nakakabit sa maliit niyang katawan ay nagbibigay ng regular na tunog. Sa kanyang mukha, walang bahid ng takot o pag-aalala, tanging isang malamig na konsentrasyon at isang bakal na determinasyon na kailangang iligtas ang munting buhay na ito. Simulan na natin. Sa isang mababang boses ni Dr. Reyes, nagsimula ang malaking operasyon na inaasahang tatagal ng 19 na oras. Nakatayo ako sa pinakamalapit na posisyon sa kanya. Nag-assist sa buong operasyon. Ang aking papel ay hindi lamang mag-abot ng mga instrumento, kundi basahin ang kanyang mga mata, kilos, at maging ang kanyang paghinga para mahulaan ang susunod na hakbang at maging handa. Ang 2 taon ng mahirap na pagsasanay ay para sa araw na ito. Isang hiwa ang ginawa ng scalpel sa maliit na dibdib ni Kamla. Nang buksan ang sternum, lumitaw ang depektibong puso. Isang mahinang buntong hininga ang narinig mula sa observation room. Maging ako ay halos hindi makapaniwala sa aking nakikita. Ang puso ni Kamla ay hindi katulad ng anumang puso sa mga textbook. Ang isang normal na puso ay may 2 atria at 2 ventricles, isang komplikadong istruktura. Ngunit ang puso ni Kamla ay parabang pinaglaruan ng Diyos at hinulma ng basta-basta. Ang posisyon ng aorta at pulmonary artery ay magkabaliktad. Ang ventricular septum ay halos wala. Ang malinis na dugo at maruming dugo ay magkahalo, walang hangganan. Hindi ito puso, ito ay isang gulo. Saan tayo magsisimula? Bulong ng isang doktor sa observation room. Ngunit hindi natinag si Dr. Reyes. Para siyang isang artisan na nag-aayos ng isang gusot na sinulid.
mahinahong isinagawa ang operasyon, eksakto tulad ng kanyang ginawa sa 3D model ng daan-daang beses. Start cardiopulmonary bypass. Hypothermia down to 20 degrees Celsius. Sa kanyang utos, ang dugo ni Kamla ay inilabas mula sa kanyang katawan, binigyan ng oxygen ng makina, at ibinalik. Ang puso ng bata ay ganap na huminto. Upang mabawasan ang aktibidad ng utak, ang temperatura ng katawan ay ibinaba sa nagyayelong antas. Mula sa sandaling ito ay isang laban kontra oras. Ang oras na maaaring mag-opera habang nakahinto ang puso ay napakaikli. Ang galing ng kamay ni Dr. Reyes ay halos isang himala. Gumamit siya ng mga sinulid na mas manipis pa sa buhok at isang artipisyal na balbula para likhain ang ventricular septum na wala dati. Inayos niya ang posisyon ng mga magkabaliktad na arteries at muling ikinonekta ang mga ito. Hindi ito medisina. Ito ay sining. Pinigil ko ang aking hininga na mangha sa kanyang mga daliri na lumilikha ng isang bagong puso. Mahigit 10 oras na ang operasyon. Ang pinakamahirap at pinakamahalagang yugto ay malapit ng matapos. Nang akala ko'y kailangan na lang paandarin muli ang puso, dumating ang krisis. Doc, VFib po. Bumabagsak ang BP. Kasabay ng takot na sigaw ng anesthesiologist, nagsimulang mag-alarma ang EKG. Ang abnormal na waveform ay nagpapahiwatig na ang puso ay hindi makapag-pump ng dugo, nanginginig lang ito ng mahina. Defibrillator ready. Charge to 20 joules. Clear. Shock. Sa utos ni Dr. Reyes, ginawa ang electric shock, ngunit walang reaksyon ng puso. 30 joules. 40 joules. Kahit na tinaasan ang enerhiya at paulit-ulit na sinubukan, ang linya sa monitor ay nanatiling mga alon ng kawalan ng pag-asa. Ang hangin sa OR ay nagyelo. Bakit? Naging perpekto ang operasyon. Bakit ayaw tumibok ng puso? Sa unang pagkakataon, bumulong si Dr. Reyes na may halong pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang tahi sa pagitan ng artipisyal na balbula at kalamnan ng puso ay nagsimulang magdugo. Napunit ang tahi. Ang pinakamasamang sitwasyon ay nangyari na. Ang tissue ng puso ni Kamla ay masyadong marupok, hindi kinaya ang tensyon ng tahi at napunit. Patuloy na bumababa ang presyon. Kung magpapatuloy ito, mamamatay ang bata sa operating table dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. P. Nieta! Napamura si Dr. Reyes. Nagkagulo ang observation room. Tapos na. Sinabi ko na nga ba, ito ay isang hindi natural na operasyon. Ngayon, tapos na talaga. Siguradong mamamatay ang batang iyan. Habang lahat ay malapit ng sumuko, biglang tumingala si Dr. Reyes. Kumislap ang kanyang mga mata. May paraan pa. Lumingon siya sa akin at sumigaw. Jessie, ihanda ang Filipino Heritage Suture Technique. Filipino Heritage Suture? Iyon ay isang teknik na personal na itinuro sa akin ni Dr. Reyes. Ayon sa kanya, ito ay isang lihim na pamamaraan na ipinamana mula sa kanyang mentor. Kung ang karaniwang surgical suture ay pagtatali lang ng mga tissue, ang teknik na ito ay parang paghahabi, pinagsasama-sama ang maraming layer ng tissue para ikalat ang tensyon. Ito ay isang napakadetalyado at komplikadong teknik, napakabisa sa pagtahi ng mga marurupok na tissue. Ngunit dahil sa sobrang hirap, walang ibang doktor ang makakagaya nito. Walang pag-aalinlangan kung inabot sa kanya ang espesyal na set ng karayom at sinulid na kailangan niya. Kinuha muli ni Dr. Reyes ang scalpel at nagsimulang gumawa ng isang bagay na hindi inaasahan ng lahat. Pinuputol niya ang isang bahagi ng pericardium mismo ni Kamla. Anong ginagawa niya? Pinuputol ang pericardium? Natigilan ang mga doktor sa observation room, ngunit agad kong naintindihan ang kanyang plano. Kinuha ni Dr. Reyes ang piraso ng tissue, nakapuputol lang niya, at ipinatong sa ibabaw ng punit. Pagkatapos ay ginamit ang heritage suture technique para tahiin ito. Ginamit niya ang sariling tissue ng katawan para patibayin ang mahinang bahagi, isang henyong ideya. Ang kanyang mga daliri ay gumalaw nang napakabilis na halos hindi na makita. Ang pawis mula sa kanyang noo ay tumutulo sa kanyang mask.
Ngunit hindi niya pinansin, ganap na nakatuon sa maliit na puso sa kanyang harapan. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit sa wakas, natapos ang huling tahi. Huminto ang pagdurugo. Isang sigaw ng kagalakan ang umalingaw-ngaw sa OR. Ngunit hindi pa tapos, hindi pa rin tumitibok ang puso. Pumasok si Dr. Reyes sa huling yugto, walang bakas ng pagod. Dahan-dahan niyang niyakap ang malamig na puso ni Kamla, gamit ang dalawang kamay at bumulong na parang nagdarasal. Kamla, okay na. Anak, mayroon ka ng malusog at magandang puso. Ngayon, subukan mong tumibok. Kailangan mong bumalik sa nanay at tatay mo na naghihintay sa iyo. Kaya mo yan, Kamla. Antanan dalaga sa inalagas. Baa dalaga sa inalagasa inalagasa inalagasa. Hindi iyon mga salita ng doktor sa pasyente, kundi parang isang mainit at malambing na oyayi ng isang ina para sa kanyang anak. Ginamit ni Dr. Reyes ang init ng kanyang katawan para dahan-dahang tunawin ang yelo sa munting puso at patuloy na marahang minasahe ito. At sa sandaling iyon, nangyari ang himala. Thump! Isang napakahina ngunit malinaw na tibok ang dumaan sa kanyang mga daliri. Sa EKG monitor, sa wakas ay lumitaw ang isang normal na QRS complex. Thump-thump, nagsimulang lumakas at maging regular ang tibok. Ang puso ni Kamla ay nagsimulang tumibok ng mag-isa sa loob ng mga palad ni Dr. Reyes. Sumabog sa tuwa ang buong OR. Ang mga doktor sa observation room ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita, nakanganga habang nakasandal sa salamin. Ang hepe ng cardiothoracic surgery, na dating tumuligsa sa operasyon ni Dr. Reyes bilang isang sugal, ngayon ay may mainit na luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi ng hindi namamalayan. Halos mapaluhod ako sa sahig. Pagkatapos ng 16 na oras ng pakikipaglaban, ang operasyong tinawag na teritoryo ng Diyos ay naging matagumpay. Pagkatapos ng operasyon, sumandal si Dr. Reyes sa pader ng OR at napaupo sa sobrang pagod. Ako rin, nanlambot ang mga tuhod at umupo sa tabi niya. Wala kaming sinabi, tiningnan lang namin ang isa't isa at ngumiti ng parang mga baliw kahit na basang-basa ng pawis at luha ang aming mga mukha. Ilang araw pagkatapos, milagrosong gumaling si Kamla. Nang una siyang magmulat ng mata sa PICU, ang unang hinanap niya ay hindi ang kanyang mga magulang kundi si Dr. Reyes. Nang pumasok si Dr. Reyes sa silid, inilahad ni Kamla ang kanyang maliit na kamay, kinuha ang kamay ng doktora at inilagay ito sa kanyang dibdib, nagsalita sa kanyang wikang law, "Salamat, doktora. Ang puso ko malusog na, ladi ka upjay." Sa sandaling iyon, ang malamig na mukha ni Dr. Reyes, na may palayaw na demonyita, ay gumuho. Lumuhod siya sa tabi ng kama, niyakap ang bata, at humagulgol na parang isang bata. Lahat ng bigat, takot, at ginhawa na matagal ng kinimkim ay bumuhos. Ang balita tungkol sa matagumpay na operasyon ni Kamla ay kumalat sa buong Amerika. Nag-unahan ang CNN at The New York Times na ibalita ang tungkol sa Pilipinang doktor na ginawang posible ang imposible. Dumagsa sa ospital ang mga pasyente mula sa iba't ibang panig ng mundo. Si Dr. Reyes ay naging isang world-class star sa isang gabi, ngunit hindi siya nagbago. Tinanggihan niya ang lahat ng panayam at tahimik na nagpatuloy sa pag-aalaga sa kanyang mga pasyente tulad ng dati. Isang gabi ng weekend, sa unang pagkakataon, inimbitahan ako ni Dr. Reyes sa kanyang bahay. Pagpasok ko sa kanyang malinis na apartment, sumalubong sa akin ang mabangong amoy ng pagkain. Sa hapagkainan, nakahain ang mga pagkaing Pilipino na hindi ko alam ang pangalan ngunit mukhang napakasarap. Wow, doktora, lahat po ba ito? Kayo ang nagluto. Wala yan. Gusto ko lang na makakain ka ng isang mainit na hapunan. Pagod ka na rin nitong mga nakaraang araw. Aking disipulo. Sa unang pagkakataon, tinawag ako ni Dr. Reyes na aking disipulo. Pinigilan ko ang mga luhang namumuo sa aking mga mata at umupo sa mesa. Pinuno niya ng pagkain ng aking plato at sinabing, "Ito ang kapwa, Jessie. Sama-samang dumaan sa hirap, sama-samang nagbahagi ng saya, tapos sama-samang uupo para sa isang mainit na pagkain na tulad nito. Ngayon,
Hindi ka lang kasamahan, pamilya na kita. Nang gabing iyon, nagkuwentuhan kami hanggang hating gabi. Naintindihan ko kung bakit siya naging determinadong maging doktor, ang mahirap na pakikibaka para mabuhay sa gitna ng mga prejudice bilang isang babaeng Asyano, at ang mga salita ng kanyang ina na laging paalala sa kanya. Laging sinasabi ng nanay ko, Alena, anak, ang kabutihan na walang kakayahan ay isang kasinungalingan. Ang isang mahusay na doktor ay dapat may pusong mas mainit kaysa kaninuman at isip na mas malamig kaysa kaninuman. Hindi ko kailanman kinalimutan ang mga salitang iyon. Tinitingnan si Dr. Reyes, naintindihan ko na ang kanyang pagiging malamig ay hindi kayabangan, kundi isang malinaw na pag-iisip. At ang kanyang init ay ang malalim na pakikipagkapwa para sa kanyang mga pasyente. Naramdaman ko ang sobrang pagmamalaki na maging disipulo ng isang taong tulad niya. Pagkatapos ng operasyon ni Kamla, nagsimula na rin akong kilalanin sa ospital bilang isa sa mga pinakamahusay na nurse. Ilang taon pagkatapos, na-promote ako bilang head nurse ng cardiothoracic surgery. Lahat ng ito ay dahil kay Dr. Reyes. Siya ang aking guro, ang aking mentor sa buhay. At ngayon, siya ang aking pamilya dito sa Amerika. Ang alaalang ito, ang milagrosong sandali na nagpatibok muli sa puso ng 6 na taong gulang na si Kamla, ang unang imaheng lumitaw sa aking isipan nang makita ko ang hindi makatarungang headline na iyon. Isang taong isinugal ang lahat para iligtas ang isang buhay. Isang taong gumawa ng himala gamit ang Filipino Heritage Suture na walang sinuman ang makakagaya. Paano nila maaaring paalisin ang isang dakilang doktor na tulad niya dahil lang sa siya ay isang Pilipina? Hinding-hindi ko ito matatanggap. Hindi lamang ito issue ng visa. Ito ay isang laban para protektahan ang aking pilosopiya sa buhay at ang aking nag-iisang pamilya. Tumayo ako at nagdesisyon. Oras na para lumaban ako para kay Dr. Reyes. Minsan, ang galit ang nagbibigay sa tao ng pinakamatinding tapang. Tumakbo ako palabas ng break room. Umupo ako sa harap ng computer at ang aking mga daliri ay kumilos sa keyboard na parang isang bagyo. Isinulat ko ang buong kuwento ng nakaraang 12 taon. Ang paglalakbay ng isang iyaking trainee nurse na naging head nurse. Ang init sa likod ng malamig na anyo ng aking guro na may palayaw na demonyita mula sa Pilipinas. Ang milagrosong operasyon na nagpatibok muli sa puso ni Kamla at ang salitang kapwa na nakatatak na sa aking puso. Lahat ay hinabi sa isang mahabang sulat. Hindi lamang ito isang pagtatanggol sa isang tao, kundi isang patunay sa kadakilaan ng mga Pilipinong doktor na tahimik na nagpoprotekta ng buhay sa malawak na sistema ng kalusugan ng Amerika. At ito rin ang taos-pusong panawagan ng isang mamamayang Amerikano sa mga politikong binulag ng prejudice at kayabangan. Sa dulo ng sulat, isinulat ko, Ginoong Pangulo, ano ba talaga ang dakilang Amerika na sinasabi ninyo? Ang pagpapaalis sa mga tao batay sa kanilang kulay at nasyonalidad, iyan ba ang kadakilaan? Dito sa mga silid ng ospital, hindi mabilang na tao ang lumalaban sa kamatayan araw-araw. Para sa kanila, hindi mahalaga ang nasyonalidad ng doktor. Ang kailangan nila ay kakayahan at isang tapat na puso para iligtas sila. At sa pagkakaalam ko, si Dr. Reyes at lahat ng kanyang mga kasamahang Pilipino ay mga tunay na bayani, mga taong mayroon ng dalawang iyon. Pakiusap, Ginoo, huwag ninyong hayaang mawala ang mga bayaning ito sa amin. Nagpuyat ako buong gabi para tapusin ang sulat. Pagkatapos ay ipinost ito gamit ang aking totoong pangalan sa comment section ng The New York Times at sa aking mga personal na social media accounts. At pagkatapos, taimtim akong nagdasal, sana'y marinig ng buong mundo ang maliit na tinig na ito. Ang reaksyon ay lumampas sa aking inaasahan. Ang post na may titulong Ang Pagtatapat ng Isang Nurse na Amerikana ay kumalat na parang apoy sa social media. Sa loob lamang ng isang gabi, nagkaroon ito ng daan-daang libong likes at shares. Ang comment section ay puno ng mga mensahe ng suporta mula sa hindi mabilang na Amerikano, lalo na ang mga pasyente at pamilyang inoperahan ni Dr. Reyes na personal na lumabas para ibahagi ang kanilang mga milagrosong kwento. Ang alon ng opinyon ng publiko ay sumiklab na parang isang forest fire. Kinaumagahan, lahat ng pangunahing media outlet sa Amerika tulad ng CNN at Fox News
ay nagsimulang ilagay ang aking kuwento sa kanilang front page. Mula demonyita hanggang milagrosong surgeon. Isiniwalat ng nurse na Amerikana ang pulisiya sa visa ng administrasyon. Naglitawan na parang kabute ang mga sensational na headline. Ang video interview ni Kamla at ng kanyang pamilya na masayang namumuhay sa Laos ay ipinalabas din sa balita. Ang imahe ni Kamla na malusog at ng kanyang mga magulang na umiiyak at nagmamakaawa si doktora ang nagligtas sa aming buong pamilya. Pakiusap, huwag ninyo siyang paalisin sa Amerika ay umantig sa puso ng mga mamamayang Amerikano, ngunit ang realidad ay hindi kasing init ng opinyon ng publiko. Ang executive order ay naipatupad na at ang gobyerno ay gumagalaw na parang isang makina. 2 araw pagkatapos mag-viral ang aking post, lahat ng Pilipinong health worker sa aming ospital, kabilang si Dr. Reyes, ay nakatanggap ng opisyal na abiso ng pagkansela ng kanilang bisa at utos na umalis ng bansa sa loob ng 48 oras. Ang buong ospital ay nalunod sa kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang mga kasamahan ay nagkikita sa pasilyo na may malungkot na mukha. Ang mga pasyenteng nalaman na ang kanilang mga doktor at nurse ay malapit nang umalis ay nanginginig sa pag-aalala. Si Dr. Reyes ay nanatiling kalmado hanggang sa huling sandali. Ginamit niya ang natitirang oras para ayusin ang mga file, maingat na i-turn over ang mga trabahong may kinalaman sa pasyente at magpaalam sa mga kasamahan. Sa wakas, dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Sinamahan ko siya sa airport. Sa departure lounge, niyakap niya ako ng mahigpit. Jessie, salamat sa lahat ng oras. At pasensya na rin, dahil sa akin, kailangan mong lumaban ng husto. Hindi po, doktora. Huwag niyo pong sabihin yan. Ipinaglalaban ko po ang aking pamilya. Pinigilan namin ang aming mga luha at nagkatinginan. Tinapik niya ang aking balikat at sinabing, "Ngayon, ang cardiothoracic surgery department ng ospital na ito ay nakasalalay na sa iyo. Tandaan mo, para sa mga pasyente, ikaw ang kanilang huling pag-asa. Kaya mo yan, dahil ikaw ang pinakamagaling na nurse na nakilala ko." Iniwan niya ang mga salitang iyon at, kasama ang iba pang mga kasamahang Pilipino, pumasok sa departure gate at nawala sa aking paningin. Nakatayo lang ako roon hanggang sa hindi ko na makita ang kanyang likod, tahimik na umiiyak. Akala ko, tapos na ang lahat. Ngunit minsan, ang tadhana ay naghahanda ng mga pinakakamangha-manghang pagbabago sa mga sandali ng pinakamatinding kawalan ng pag-asa. Bumalik ako sa ospital, tulala habang tinitingnan ang walang laman na opisina ni Dr. Reyes. Biglang may anunsyo, Code Orange, na nangangahulugang mass casualty. Isang malagim na aksidente sa pagitan ng isang bus at isang truck ang nangyari sa kalapit na highway. Humigit kumulang at tema sugatan ang dinadala sa aming ospital. Mula sa sandaling iyon, ang ospital ay naging isang tunay na larangan ng digmaan. Ang mga pasyenteng duguan ay nagkalat sa pasilyo. Ang mga health worker ay lumalaban para iligtas ang bawat buhay sa gitna ng mga sigaw at daing at nangyari ang pinakamalubhang problema. Sa mga malubhang na sugatan, marami ang may ruptured aorta, ngunit ang mga tissue sa paligid ng mga daluyan ng dugo ay masyadong manipis at madaling mapunit dahil sa impact kaya't hindi magamit ang karaniwang suturing technique. Sa bawat paghila ng sinulid, ang mga tissue ay napupunit na parang tokwa. Lahat ng surgeon sa ospital ay sumuko at nawalan ng pag-asa. Nyeta, ayaw, hindi matahi. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganitong kaso. Durog ang vascular tissue. Sigaw ng hepe ng cardiothoracic surgery. Sa kanyang desperasyon siya na dating tumuligsa sa operasyon ni Dr. Reyes bilang isang sugal ngayon, ang imahe ni Dr. Reyes na ginagamit ang pericardial patch at ang Filipino heritage suture para tahiin ang punit na puso ni Kamla ang lumitaw sa kanyang isipan. Si Dr. Reyes. Kailangan natin si Dr. Reyes ngayon. Kung teknik niya, maililigtas natin ang mga pasyenteng ito. Nang marinig ang kanyang sigaw, natahimik ang buong OR. Ngunit si Dr. Reyes ay nasa eroplano na papuntang Pilipinas. Nang akala ng lahat ay wala ng paraan, tumakbo ako sa OR at sumigaw. Hindi pa po siya nakaalis. Magte-take off ang eroplano sa loob ng 20 minuto.
Nang marinig iyon, nagsimulang kumilos ang buong ospital. Tinawagan ng hospital director ang gobernador. Kinontak ng gobernador ang senador na may direktang linya sa White House. Ang senador na iyon ay nagkataong napanood ang aking kuwento sa TV at labis na naantig. Hindi siya nag-atubiling tawagan ang White House Chief of Staff at i-report ang emergency. Sa kasalukuyan, sa isang ospital sa California, dose-dose ng mamamayang Amerikano ang nag-aagaw buhay at ang tanging pag-asa para mailigtas sila ay nasa Philippine Airlines Flight PR-101 na kasalukuyang tumatakbo sa runway ng Los Angeles International Airport, sir. Ang ulat ay naipasa sa Pangulo sa loob ng 1 minuto. Ginoong Pangulo, kailangan ninyong pumili sa pagitan ng 12 ng mamamayang Amerikano at ng inyong executive order. Ayon sa narinig ko, hindi nag-alinlangan ang Pangulo kahit 1 segundo. Matapos matanggap ang ulat, kinuha niya ang telepono at sumigaw, "Pabalikin ang eroplanong yan." Ngayon din, ito ay utos ng Pangulo. Ang Air Traffic Control Tower ng LAX ay nakatanggap ng pinakabaliw at pinaka-urgent na utos sa kasaysayan. Philippine Airlines PR-101. Philippine Airlines PR-101. Abort takeoff immediately and return to gate. I repeat, abort takeoff immediately. Ang dambuhalang Boeing 787 na bumibilis na para lumipad ay biglang nagpreno sa gitna ng runway na ikinagulo ng mga pasahero. Isang anunsyo ang umalingaw-ngaw sa cabin. Mga Ginoo at ginang, dahil sa kadahilanang pangseguridad, sa ilalim ng isang kagyat na utos mula sa Pangulo ng Estados Unidos, ang eroplano ay babalik agad sa gate. Nagkatinginan ang mga Pilipinong health worker, kasama si Dr. Reyes, na may pagtataka. Nang bumalik ang eroplano sa gate at bumukas ang pinto, ang naghihintay sa kanila ay mga airport police at FBI agents. Ngunit ang dala nila ay hindi posas, kundi isang high-level escort convoy. Professor Reyes, pakiusap. Sumama po kayo sa amin. May mga pasyenteng nangangailangan sa inyo ngayon. Samantala, sa ospital, ang laban para sa huling pag-asa ay puspusan. Sa wakas, kasabay ng tunog ng sirena, dumating ang police escort convoy sa harap ng emergency room. Bumukas ang pinto ng sasakyan at bumaba si Dr. Reyes at ang mga Pilipinong health worker na kanina lang ay nasa eroplanong pauwi na sana. Nang makita ang nakakakilabot na eksena sa kanilang harapan, natigilan sila saglit, ngunit pagkatapos ay walang pag-aalinlangang isinuot ang kanilang mga scrub suit at sumabak sa gitna ng digmaan. Nang gabing iyon, ang mga ilaw sa lahat ng operating room ng aming ospital ay hindi namatay. Ang mga nagbalik na Pilipinong health worker ay ginamit ang kanilang kahangahangang kakayahan para isa-isang iligtas ang mga pasyenteng nasa bingit ng kamatayan. Muli, nakatayo ako sa tabi ni Dr. Reyes. Sinasaksihan ang mga himalang nililikha niya buong gabi. Malapit ng mag-umaga, natapos ang operasyon sa huling pasyente. Pagod na lumabas si Dr. Reyes mula sa OR. Lahat ng health worker at kamag-anak ng mga pasyente na nakatayo sa pasilyo ay nagpalakpakan at nagsigawan. Sa sandaling iyon, ang TV sa break room ay nag-flash ng isang breaking news. Ang Pangulo ay nagsasagawa ng isang press conference sa White House, yumuko sa harap ng kamera. Kagabi, nakatanggap ako ng ulat tungkol sa isang himalang naganap sa California. Nais kong ipaabot ang aking pinakamataas na paggalang at pasasalamat sa mga Pilipinong health worker na nagligtas sa hindi mabilang na mamamayang Amerikano gamit ang kanilang dakilang talento at dedikasyon. Dahil sa aking maling desisyon na nagdulot ng malaking sakit sa kanila, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Simula ngayon, nilagdaan ko ang isang executive order na nagbibigay ng exemption sa visa restriction na ito para sa lahat ng Pilipinong health worker sa buong bansa. Ang mga nanonood ng balita ay muling sumabog sa tuwa. Tiningnan ko si Dr. Reyes, na nakatayo roon, basang-basa ng pawis at dugo. Tumingin din sa akin si Dr. Reyes. Wala kaming sinabi, ngunit sa aming mga mata, nakapaloob ang buong kuwento ng nakaraang 12 taon. Ang hindi mabilang na hirap at saya, at isang malalim na pakikipagkapwa na hindi kayang sirain ng anuman. Ito ang buong kuwentong aking naranasan. Ngayon, si Dr. Reyes ay nasa tabi ko pa rin, nag-aalaga ng mga pasyente tulad ng dati. At ako, bilang kanyang disipulo,
kasamahan, at pinakapinagkakatiwalaang pamilya ay nakatayo rin sa kanyang tabi. Ngayon, hindi na ako natatakot sa demonyita mula sa Pilipinas. Sa halip, nararamdaman ko ang sobrang pagmamalaki at pasasalamat na mayroong isang Pilipina tulad ni Dr. Reyes sa aming tabi. Umaasa ako na lahat kayong nagbasa nito ay hindi kailanman makakalimot na sa sandaling malagay sa panganib ang inyong buhay, ang taong magliligtas sa inyo ay maaaring isang Pilipino na hindi ninyo pinansin, isang taong tahimik na ginagampanan ang kanyang tungkulin.